Dumagsa sa mga gasolinahan ang mga motorista dahil po sa napipintong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa gitna nito, abay nabuking ng Department of Energy na may ilang gasolinahan ang nagsasamantala dahil po nasilip na may nagtataas po ng kanilang presyo na dapat bukas pa ito epektibo. At babala po ng DOE sakali mapatunayan na may paglabag sa tamang fuel pricing guidelines. Ito pong nasabi mga gas stations na to ay maaring bawiin o kanselahin ng gobyerno ang kanilang Certificate of Compliance. At sa ginawang pagtaya ng Department of Energy o DOE na posibleng maranasan sa bansa ang pinakamalaking pagtaas ng presyo ng langis ngayong linggo. Report mula kay Erlo Bringas. Titingnan natin, pinapagpaliwanag pa natin sila kung may violation sila. Because under sa mga report po sa atin, March 6 tsaka March 7, hindi sila sumunod dito sa mga utos na to. Kaya dapat pagpaliwanag sila within 24 hours. Naglabas ng show cause orders ang Department of Energy o DOE laban sa ilang gas station sa Metro Manila matapos umano nilang labagin ang tamang fuel pricing guidelines na nakasaad sa advisory ng ahensya noong March 6. Isang gas station sa Pasig City ang unang pinadalhan kanina ng show cause order matapos magpatupad ng advance price hike sa mga produktong langis. Sa kasalukuyan, nasa 74 pesos and 50 centavos kada litro ang presyohan nila sa diesel, 69 pesos and 50 centavos ang premium gasoline, at 64 pesos and 50 centavos naman ang regular gasoline sa nasabing stasyon. Personal na binasa mismo ni Energy Undersecretary Felix William Fuentabella sa pamunuan ng nasabing gas station ang mga naging paglabag nito. Binigyan ng 24 na oras ang nasabing establishmento para maghain ng kanilang paliwanag. Babala ng DOE, maaaring humantong sa pagkakansela o pagbawi ng Certificate of Compliance ang hindi pagsunod sa utos ng ahensya. Ito po yung sinatawag nating due process. Binibigyan po natin sila ng 24 oras. Pag may nakita po tayong violation, we are giving them this notice para magpaliwanag sa Department of Energy, sa Secretary, sa ating Director ng Oil Industry Management Bureau kung bakit sila nag-violate ng mga kondisyones na nakalagay doon sa Certificate of Compliance na binibigay ng Department of Energy. Samantala, may dalawang gas stations din sa Quezon City na nagpatupad ng malaking pagtaas ng presyo ng langis. Isa na dyan ang stasyon sa Fairview na nagtaas ng presyo ng diesel mula sa 49 pesos and 76 centavos hanggang 71 pesos kada litro, katumbas ng 42.68% ng pagtaas. Hindi po namin alam. Basta ako, sumusunod lang po ako doon sa advice po sa amin. Hindi, bali ano naman po, pagka nakita nilang mataas, sinasabihan po namin sa iba na lang po muna kasi pahirapan nga po yung ano eh. Mauubos kasi yung ano namin kaagad pagka ano. Ang ilang mga motorista na naabutan pa ng Net25 News na nagpapakarga na ng gasolina, hindi naman maiwasan na mapailing na lang habang nagpapa-full tank. Kulang na nga raw ang kita, mapupunta na lang sa panggasolina. Para po full. Sobra po. Tama lang, matabi ng panggasolina. Wala, may estudyante, wala nang bahol-bahol. Sa ginawang pag-inspeksyon ng Department of Energy sa iba't ibang gasoline station dito sa NCR, muli silang nagpaalala sa publiko na kung meron silang makitang overprice o hindi nakasunod doon sa tamang presyo, agad daw na i-report sa kanilang hanay kompletong detalye kung saang lugar at kung anong gasolinahan ng upang sa agad na mapuntahan ng ahensya at mapatawan ng parusa. Samantala, nagbabala naman ang DOE na posibleng maranasan ng mga motorista ang pinakamalaking biglaang taas ng presyo ng langis sa mga nakaraang taon. Ayon naman kay Energy Secretary Sharon Garin, maaaring tumaas ng humigit kumulang 17 hanggang 24 pesos ang kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sinabi ng DOE na bagamat hindi pa ito pinakamataas na presyo ng langis sa kasaysayan, ito na ang may tuturing na pinakamalaking biglaang pagtaas sa isang pagkakataon sa mga nagdaang panahon. Upang bawasan ang bigat ng epekto sa mga motorista, may ilang kumpanya ng langis naman na pumayag na hati-hatiin na lang ang pagpapatupad ng pagtaas ng presyo sa loob ng isang linggo, sa halip na isang biglaang pagtaas.
Nakaayon daw ang presyo ng langis sa Pilipinas sa pandaigdigang merkado, partikular sa galaw ng presyo ng Dubai crude, kaya madali itong maapektuhan ng pagliit ng supply at pagtaas ng demand sa buong mundo. We have to remember though that the price is not regulated by DOE. It's because of the oil deregulation law. We cannot dictate the companies in what price they will charge the public. What DOE can do is monitor and they have them explain why their prices are like that. But we have asked the oil companies, like the ones that are in the list, to police their own gas stations or franchises para i-comply itong mga suggested prices nila. Erlo Bringas para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.